gaano kabigat na kasalanan ang pagkain ng dugo. Maraming tao ang ipinagwawalang bahala ang kautusan ng Diyos sa pagbabawal ng pagkain ng dugo. Sinasabi ng iba na parang pagkain lang, maliit lamang siguro itong kasalanan. Itanong natin sa Biblia, maliit na kasalanan nga lang ba sa harap ng Diyos kapag nilabag natin ang kabawalan sa pagkain ng dugo? Ganito ang sagot mismo ng Diyos. Ang sino bang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan, maging Israelita o dayuhan man. Napakaliwanag ng pahayag na ito ng Diyos, na sino mang kakain ng dugo ay magiging kalaban niya. Walang sino man sa atin na maglalakas loob na kalabanin ang Diyos. Pero nagagawa ito ng isang tao kapag kumakain ng dugo. Ano ang gagawin ng Diyos sa mga lalabag sa kautosang ito? Ang sabi ng Diyos, ititiwalag sa kapulungan. Ano ang katumbas nito? Aalisin ng Diyos sa kapulungan o sa kalipunan ng mga taong maliligtas. Sapagkat lahat ng itinuturing ng Diyos na kanyang kalaban ay kanyang parurusahan. Huwag din sana nating kalilimutan na kaya pinalaya si Adan at Eva sa paraiso ng Eden ay dahil nilabag nila ang kabawalan ng Diyos ukol sa pagkain. Kaya huwag nating sabihing parang pagkain lang at maliit lamang itong kasalanan. Bawal ang pagkain ng dugo, pero ang mahalagang tanong, bakit hindi nila ito itinuturo?